Mga kapatid, isa sa pinaka matindi o malakas na mensahe ng mga pagbasa sa linggong ito, ang mga salitang huwag kang matakot. Ito rin ay paulit-ulit nating narinig. Sa unang pagbasa, si Propeta Jeremias ay nakaranas ng paninira, ng pagtanggi at pagbabanta. Marami ang naghihintay ng kanyang pagkakamali upang siya ay mapahamak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sinabi niya, ang Panginoon ay kasama ko tulad ng isang makapangyarihang mandirigma. Hindi nawala ang kanyang mga problema, pero hindi rin siya iniwan ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa 10 kabanata ng ebanghelyo ni San Mateo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol o mga alagad, huwag kayong matakot. Alam niyang harap sila sa pag-uusig at pagtatanggi. Gayunpaman, tiniyak ni Jesus na ang Diyos Ama ay nagmamalasakit sa kanila. At kahit ang mga buhok sa kanilang mga ulo ay bilang na bilang. Kaya nga, bilang mensahe mula sa ating mga pagbasa, 3 punto ang pwede nating mapulot mula dito. Una, huwag matakot sa mga pagsubok sapagkat kasama natin ang Diyos. Natural lang na sa bawat episode ng buhay natin, may mga problema dumarating, yung karamdaman, pati yung mga kabiguan o kawalan ng katiyakan sa buhay. Pero dito natin may kita na ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na walang problema. Ang pananampalataya ay ang katiyakang may Diyos na kasama natin sa kalagitnaan ng lahat ng mga ito, ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga kabiguan. Tulad ni Propeta Jeremias, maaaring minsan tayo lang yung lumalaban. Pero kapag ang Diyos ang ating sandigan, sa Diyos tayo kumakapit, hindi tayo kailanman nag-iisa sa lahat ng hamon ng buhay. Ikalawang punto, huwag matakot na ipahayag ang ating pananampalataya. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging mga saksi ni Kristo. Hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa ating pamilya, sa ating mga tahanan, sa lugar ng ating mga trabaho, sa paaralan, at sa ating komunidad. Sa panahon ngayon, madalas na mas madaling manahimik na lang kung minsan para sa katotohanan at kabutihan. Para ba hindi tayo mabash? Pero ang tunay na alagad o disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat na hindi nahihiyang kilalanin si Kristo sa kanyang salita at gawa. Meaning to say, nakikita sa estilo ng pamumuhay na mayroon tayo. Pangatlo, huwag matakot sapagkat mahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Ito marahil ang magandang mensahe ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Sapagkat sinabi ni Jesus, mas mahalaga kayo, higit kayong mahalaga
kaysa libu-libong mga Maya. Theologically, mahalagang maunawaan natin na ang ating halaga ay hindi nakabatay sa mga accomplishments na mayroon tayo, sa yaman na mayroon tayo, o yung pagkilala ng mga tao sa atin. Ang ating tunay na dignidad ay nagmumula sa katotohanang tayo ay minamahal ng Diyos at tayo ay tinubos ni Kristo. We are redeemed Christians. We are loved Christians as sons and daughters of God. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ni Apostol San Pablo na dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kamatayan sa mundo. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dumating ang biyaya ng buhay. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasalanan. At mas malaki ang kanyang biyaya kaysa sa ating mga kahinaan. Kaya mga kapatid, sa mundong puno ng takot at pangamba, inuulit sa atin ni Jesus ngayon, huwag kayong matakot. Huwag matakot sa mga pagsubok sapagkat kasama natin ang Diyos. Iniiwan tayo ng iba, pero ang Diyos laging nandiyan sa atin. Huwag matakot na ipahayag ang ating pananampalataya sapagkat tayo ay saksi ni Kristo. At huwag matakot sa hinaharap sapagkat mahalaga tayo at minamahal tayo ng Diyos. Sa bawat araw ng ating buhay, nawa ay manatili sa ating puso ang katiyakan na ito. Kapag kasama natin ang Panginoon, wala tayong dapat ikatakot. Amen.